Hi mga kabutingting, meron tayong gagawin dito na isang Oppo F1S. Ang problema nito, yung kanya LCD. Ayan o, meron siyang horizontal. Tapos gumagalaw ng kusa yung mga application niya. Ayan, kaya ang gagawin natin, pagka ganito, nabagsak kasi ito ay na may mga basag siya. Ang gagawin natin, change LCD na tayo. Kaya simulan natin mga kabutingting. Hindi na natin ma-off dahil hindi na natin ma-touch. Unang gagawin natin, itong gilid na yan, tatanggalin natin. Dahil mayroong siyang tornilyo dito na tagdadalawa. Anong gagawin natin? Gagamitan natin siya ng hot air. Ayan, itong gamit ko ngayon, portable heat gun. Ayan. Kaya subukan natin. Ang gawin nyo, initan nyo lang siya sa kabilaan. Iwasan nyo lang dito sa camera sapagkat maaaring malusaw yung lens ng camera nyo. Ayan. Pag nainitan nyo na, gagamitan nyo siya ng cutter para maiangat nyo. Ito aluminum tong back cover niya mga kabutingting. Hanapan nyo lang siya ng ayan o. Ayan. Kabilaan. Iangat nyo na siya para madali. Ayan o. Pagka nahanapan nyo na siya, pwede nyo siyang gamitan na ng curve. Ayan. Kaya mga kabutingting, tanggalin na natin. Ayan. Dikit lang naman yung kanyan eh. Ayan o. Malambot lang siya. Yun. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Meron siyang dalawang lock dito eh. Kaya kailangang tanggalin nyo muna yan. Bago tong side cover. Ayan. Shoutout doon sa may-ari. Kay Simporiano Abubo. Ayan. Boss Abubo, ito na yung cellphone mo. Gagawin na natin. Ayan. Siya po yung subscribers natin sa YouTube, Facebook. Ayan. Siya po nating masugid na taga-subaybayan. Galing pa ng Rizal yung kanyang cellphone. Nagkatiwala sa atin. Ayan, kapag ka naiangat nyo na yan, ayan o. Ayan. Tabi nyo lang yan. Pagka natanggal nyo na siya, tanggalin nyo yung tornilyo rito na 4. Para maiangat natin yung kanyang side cover. Ayan. So, pagka tanggal nyo na yan, gagawin natin, tatanggalin natin yung kanyang SIM tray. Dito sa side na to, dito yung SIM tray niya eh. Tanggalin natin. Yan. Tabi lang natin. Tapos, dito na tayo. Ayan, ganyan, no? Yan. Kaya nyo ng kuko. Pagka hindi, gagamitan nyo siya ng tools. Ayan. Yun. Ayan mga kabutingting. Napagawa na rin pala ito. May tape na siya rito eh. Ngayon ang gagawin natin, tatanggal tayo ng back cover. Bago. Ay dalawa. Ayan. Sa ibabaw. Ayan o. Yan yung kanyang flex. Andito sa gilid, tsaka dito. Kaya, obligadong magtanggal tayo ng board. Ayan, tanggalin natin yung tornilyo. Para maiangat din natin yung kanyang flex cable ng battery.
Ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo. Ngayon, tanggalin natin to. Ayan. Tabi nyo lang yan, saka itong sa battery natin. Ayan. Tapos, iangat nyo to. Ayan, may cover din yan. Iangat nyo yung kanyang flex. Tapos dito, meron din yan. Tingnan natin kung may tornilyo pa. Ayan, wala na. Ayan. Dami niyang cover. Tapos iangat nyo yan. Iangat nyo sa battery. Ayan. Tapos, maganda siguro tanggalin natin yung battery. Para madali natin maisalpak yung kanyang flex. Mamaya. Cut mo. Mga kabuting-ting, tanggalin muna natin tong battery. Lihigan nyo yung plastic na puti na yan. Ayan. Tapos itong green, ang hihilahin nyo. Ganyan. Yan, bali. Yun. Dahil na baklas na to dati tabi natin. Ngayon, iaangat natin tong kanyang yan, kanyang board. Yan, iangat natin yung board para madali nating maipasok yung kanyang flex. Yan. Ganyan lang natin. Ito yung sa camera. Magtatanggal tayo ng LCD. Gagamitan ulit natin siya ng hot air. Gamitan nyo lang siya. Paikot. Para lumambot yung kanyang adhesive. Pagka nainitan na natin, pwede na natin gamitan ng cord at iangat na natin yung LCD. Ngayon, isuot nyo dyan sa gilid. Kahit siyang gilid dyan. Ayan o. Kapag nainitan kasi natin, madali na siyang iangat. Ingat lang kayo pagka ganyang may mga basag. Dahan-dahan kayo. Ayan o. Yun, tanggal na natin. Suot nyo to rito sa gilid. Ayan. Para matanggal nyo. Ayun o. Tanggal na natin. Ngayon, itong mga naiwan, lilinisin natin yan. Paikot. Ayan. Ayan, kailangan paikot yung linis nyo ganyan. Kasi may mga naiwan siya sa gilid na adhesive Ayan o. Yan ang kailangang malinis natin bago tayo maglapat ng bagong LCD. Kapag hindi natin nalinis mabuti yan, maaring umangat yung LCD natin o maaring mabasag pa pagka inilapat natin. Ayan. Konti na lang. May nakikita yung mga itim na yan. Ayan o. Ayan yun. Dikit siya. Adhesive yan. Ayan o. Yan yung dapat nyong tatanggalin tuwing kayo ay magpapalit ng LCD. Yan. Bago nyo i-testing yung LCD, kailangan ito, nakaganyan siya, di ba? Ilulupin nyo siya pa ganyan. Ingat lang kayo at baka mapunit yung flex. Tapos nyo tapean. Itong gagamitin natin, thermal tape to. Anti-overheat. Ayan. Kaya, lagyan natin. Ilupin nyo siya ng paganyan. Ayan, yung saktong-sakto lang Ayan. Tapos nyo siya tapean. Ayan. Ngayon na tapean na natin. Isuot nyo siya rito. Ayan. Tapos suot nyo siya rito sa kabila. Lulupin nyo lang siya ng konti. Ayan. Para pumasok siya. Ayan na, isuot na natin. Ayan, ilapat natin ng konti.
ibabalik natin tong board natin para maikabit natin. Ayan. Ikabit natin yung flex. Tapos yung isa kabit natin. Susunod natin dito yung kanyang battery. Yan. Susunod natin yung battery. Yan. Kabit natin tong mga flex ng charging port. Yan. Tapos yung battery. Ngayon testingin natin. I-on natin siya para makita natin kung good yung ating LCD. Ayun, no. Kita nyo, lumabas na yung kanyang Oppo. Yan. Hintayin lang natin ng konti. Tapos, itatry natin. Ay mga kabuting-ting, meron siyang pattern. Hindi natin alam yung pattern. Dito na lang tayo. Pindutin yung emergency. Try kayong pumindot na halimbawa ng 1. Kung ilang beses yung pinindot, dapat ganun din siya lalabas. Halimbawa 5. Pinindot niya siya ng dalawa din yung lalabas dito. Ganun ang pag-testing. Ayan, o. Okay naman siya. Hindi siya dapat nalilate, hindi rin siya dapat nauuna. Ayan. Kapag ganun, may problema LCD natin. Ayan. Ayan, o. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, ipipix na natin siya mga kabuting-ting. Hindi na natin siya matetest na mabuti. Pero, goods naman yung LCD natin eh. Pagka ganyan. Ayan, o. Kaya simulan natin mga kabuting-ting. At unang nyo tatanggalin lagi yung flex ng battery bago yung mga kung ano pa. Ayan, o. Para hindi siya mag-ground. Itong gagawin natin, ipipix na natin. Tanggalin natin itong board nya. Dahan-dahan lang. Yun. Ipipix na natin yung ating LCD. Mga kabuting-ting, ito yung gagamitin natin. Kulay puti. Pagka ganitong puti yung LCD, puti rin yung gagamitin nating adhesive. Ayan. Hindi siya napapansin, di ba? Lagyan natin sa gilid. Yung nakakabit kanina nung una, nung ginawa natin, itim, di ba? Makikita kasi sa gilid yan eh. Pagka ito, hindi. Kaya, pag puti LCD, kailangan puti rin yung ating adhesive. Yung iba, hindi na bumibili ng puti. Kaya kung ano yung ginagamit nila doon sa itim na LCD, yun na rin ginagamit nila. Paikot yan, kailangan malagyan nyo para hindi umangat yung ating LCD. Kaya naikutan nyo na, siyempre isasara natin to, titigas. Yan. Lalagay na natin yung ating LCD. Yan. Ito. Una, dito. Yan. Medyo komplikado siyang maglalagay eh. Kaya dahan-dahan lang. Yun. Na-shoot na natin. Yun. Ayan, na-shoot na natin. Ngayon, ilalapat natin. Tulak nyo lang siya pataas muna. Para lumapat siya rito, kailangan mapindot to. Itong gitna na yan. Ayan o. Tapos pababa nyo siya. Para lumapat siya ron sa may pinaka-kanal niya. Ayan, pinaka-guide niya. Ngayon, pagka nailapat nyo ng ganyan, syempre, babalik na natin yung mga tinanggal natin. Ayan. Para maipix na natin. Lalagyan kasi natin siya mamaya ng clamp. Kaya kailangan maiayos natin siya bago
Kabit na natin. Ipipix na natin yung ating ginawa. Tapos kabit natin to. Kahit mamaya na natin mga ipagkakabit yung kanyang mga cover. Ayan, balik natin yung battery. Ayan. Fix natin. Double check lang natin. Ayan. Kaya unahin natin to mga kabutingting sa battery. Suot nyo lang siya. Yan. Yan. Ngayon, itutornilyo nyo. Huwag nyo kakalimutang hindi lagyan ng tornilyo. Pinaka-safe niya yan eh. Tapos sunod natin itong dito sa may LCD niya. Pag ganyan naman. Ayan. Lagyan din natin siya ng tornilyo. Ayan na, ikabit na natin lahat yung tornilyo. Ngayon, ibabalik na natin yung kanyang back cover. Ayan. Simulan nyo rito sa ibabaw. Ayan, maririnig nyo naman siya na maglalaki. Ayan. Tapos, kakabit nyo yung kanyang mga tornilyo dito. Apat yan. Nakakalimutan bago nyo ikabit yung maliit dito. Tapos lalagyan natin siya ng clamp. Kalahating oras natin siyang patutuyuin para okay na yung ating ginawang Oppo F1S. Balik na rin natin itong, huwag nyo kakalimutan yung kanyang SIM tray. Double check lang natin. Ayan. Tapos didikitan natin siya. Ayan, ikabit natin to. May lock yan. Maglalak yan. Ngayon, lalagyan natin siya ng clamp. Bali, lagyan natin siya ng clamp. Para lumapat siya ng mabuti. Kalahating oras. Higpit nyo lang ng katamtaman. Ayan, kalahating oras mga kabutingting, patuyuin natin. Tayo natin yung kalahating oras. Ayan mga kabutingting, kalahating oras. Tanggalin natin. At lilinisin natin yung gilid. Lilinisin natin yung gilid. Dito sa gilid na to, ang panlinis nyo,
daliri lang. Ayan o. Nakikita nyo yung mga nangitim na yan. Para pagka nilagyan ng tempered glass, maayos siya. Ayan. Paikot lang yan. Ganyan. Pagka nalinis nyo na siya, yan yung mga sumubrang adhesive. Ayan. Pati sa likod, ganun din. Pagka nalinis nyo na yan, ayan o. Lahat ng dinikitan nyo. Ayan. Yun natin. Ayan. Hintayin lang natin ng konti. At okay na yung ginawa natin. Ayan mga kabatingting, oh. Sumindi na siya. Ayan. Ayan. Okay na. Magagamit na nung may-ari.